Hey yo, what's up mga tropa? This is Gerald Binuya and welcome back to my channel, and don't forget to subscribe and click notification bell to get notified. And for today's vlog mga tropa, sasagutin lang natin yung tanong po ng isa sa mga tropa natin na hindi ko na makita na yung comment niya kung nasaan na. Okay? Bali ang tanong niya, kung alin daw po ba ang mas magandang trabaho ko nung nasa Japan po ba ako o yung trabaho ko po ngayon dito sa Canada. Yun. Bago ko natin simulan mga tropa, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung trabaho ko po sa Japan dati, mas madali po siya kumpara po doon sa trabaho ko sa Taiwan dati. Okay? Yung trabaho ko sa Taiwan dati, machine operator din sa chemical po ako. And then yung trabaho ko po sa Japan, machine operator din, pero sa food processing na. Gumagawa po kami ng gyoza, yan, suigyoza, tapos yung siomai, yung mga ganun. Tapos, ang trabaho ko po dito sa Canada, isa po akong specialized cleaner dito sa Canada. Yung taga-sanitize po ng mga makina, mga ganyan. Tapos disinfect, mga ganyan po. Mas madali po ang trabaho ko sa Japan kumpara po doon sa Taiwan. Okay? Pero syempre, disclaimer lang, wala pong madaling trabaho. Lahat po ng trabaho may kanya-kanyang hirap. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po natin pwedeng ikumpara ang trabaho sa office work sa construction worker. Kasi mahirap din po ang trabaho ng office work pero kanya-kanyang hirap. Siyempre, mahirap din po ang trabaho ng construction pero sa ibang po, sa ibang side naman, di ba? Ito mga tropa, masasabi ko po na mas madali po ang trabaho ko dito sa Canada kumpara po sa trabaho ko sa Japan at sa trabaho ko po dati sa Taiwan. Okay? Mahirap pa din naman dito. Pero kung ikukumpara ko po dun sa experience ko sa Taiwan at sa Japan, masasabi ko po na mas okay po ako dito. O mas okay po ang trabaho ko dito kumpara po dun sa dati kong trabaho. Okay? Tapos, yung trabaho ko sa Japan dati, alam niyo yun, minsan kasi sa isang buong shift ko, nandun ako sa isang department, 10 hours. 10 hours po ako doon na nagbubuhat po ako ng mga harina na yung mga isang sakong ganun, one sack, tumitimbang siya ng 25 kilos. Eh syempre, kukunin mo na sa stock room, dadalhin mo dun sa department ng mixing, tapos ikaw pa magbubuhat para isalin po dun sa mixer. Ang pagkakalam ko, 3 sako yun. 3 sako yung kailangan mong ibuhos. Then meron ka 75 kilos na binubuhat, di ba? Yun. Tapos gagawin mo siya ng 10 hours. Minsan ganon. Kaya minsan talagang sumasakit talaga yung balikat namin. Hindi naman sa umaangal ako mga tropa, no? Kasi pati yung mga kasamahan ko, ganyan din, sumasakit ng likod, ito, balikat pala, tapos likod, balakang, sumasakit talaga. Kaya minsan ginagawa namin, kalahati, yung 5 hours, dun kami dun sa mixer, 5 hours naman, dun po kami sa sa pinaka talaga, paghawaan talaga ng gyoza. Dun hinuhulma yung gyoza. Pero mahirap din dun kasi 3 makina mo, ang kahirapan dun kasi luma o may kalumaan na yung mga machine kaya palyado na. Tapos minsan yung mga ginagamit pa namin mga product para balutin yung gyoza, kumbaga, hindi pa maganda. Kaya palyado talaga. Yun lang ang hirap doon. Pero mas madali naman siya kumpara po doon sa trabaho ko sa Taiwan dati. Okay? Mas gusto ko na po yung trabaho ko sa Japan dati kumpara po doon sa Taiwan. Pero papasalamat ako sa Taiwan kasi experience ko yun. Nagkaroon ako ng experience doon. Hindi ko siya tinatakwil Hindi ko po siya tinatakwil. Hindi po ako nagagalit. Nagpapasalamat ako kasi nagamit ko yung experience ko na yon nung nag-apply po ako sa Japan. Di ba? Nagpapasalamat pa rin po ako kasi doon ako tumibay. Doon ako tumibay ng mga tropa. Sa Japan, naglilinis din ako ng makina. Kung ikukumpara po ang linis ng makina dito sa Canada at linis po doon sa Japan, yung makina mas ang layo. Kasi sa Japan, pag naglinis kami doon, nasa 3 hours. 3 to 4 hours, nililinis namin yung ina-assemble namin, disassemble, linis, assemble, ganyan. Kaya madali lang. Pagka banlaw mo ng makina, tatanggalin mo yung karne,
tapos sasabunan mo lang, tapos banlaw, tapos na, assemble ka na. Dito po sa Canada, matrabaho. Tatanggalin mo yung karne sa makina, pati sa pinakalapag, sa pinakasahig, ganyan. Tatanggalin mo muna bago ka magsabon. Tapos, sasabunan mo yung makina, tapos magsisirculate ka pa ng mga chemical sa loob ng yung mga hose, tsaka mga pipe. Kasi ganun po yung sa akin, ganun po yung makina na ginagawa, yung nililinis ko. Pagka banlaw mo, sasabunan mo yan. Dapat makintab talaga at matanggal yung mga sebo-sebo. Kasi may inspection. Kapag nakita ng inspector na meron pang mga sebo-sebo, tuturo sa yan. Yun. Hindi niya papaulit, pero tuturo niya sa yun. Para next time, alam mo na. Yun. Pero kapag maraming mga sebo, yung lahat ng makina mo, baka paulit po sa yung linisin yun. Yun. Tapos kailangan din naman on time matapos para hindi ka mahuli. Malinis na malinis po talaga mga tropa yung makina dito sa Canada. Ewan ko na sa ibang factory pero sa factory namin, talaga malinis talaga pati sa ilalim, ganyan. Wala ka talaga makakapang dumi talaga. Unlike dun sa Japan dati, dun sa pinakailalim ng makina, may mga matagal ng matagal ng hindi nalilinis siguro no, sa ilalim. Yung mga ganun, yung parang sebo-sebo. Hindi katulad dito sa Canada, kapag may naamoy kasi, alam mo yung naamoy na parang napansang konti. Napanis yung dugo ng karne, ganyan. Maamoy kasi yun. Yung kailangan linisin talaga yun. Pero mas madali po yung trabaho ko dito kumpara po talaga dun sa Japan dati. Mahirap din naman po trabaho ko dito mga tropa, pero masasabi ko na mas gusto ko siya kumpara po dun sa previous job ko. Tapos ito pa mga tropa, hindi ako nagbubuhat dito ng continuous. May binubuhat ako dito pero wala pang 25 kilos yata. Parte lang siya ng makina, pang sahod lang na gano'n. Stainless yata yun na binubuhat lang. Pero wala siyang 25 kilos, wala. Ilalapag ko lang siya sa para malinisan. Yun lang. Araw-araw ganun. Pero hindi ako lagi nagbubuhat. Pagka disassemble ko ng machine, lilinisin lang. Ganyan. Madali lang talaga kumpara po dun sa Japan dati. Tapos kailangan lang talaga medyo mabilis yung kilos para maaga ka matapos. Pero alam niyo ba mga tropa, yung experience ko po sa Taiwan dati at yung experience ko sa Japan dati bilang machine operator, laging pasasalamat ko dyan sa experience ko niyan kasi nagamit ko po siya dito sa Canada. Bukod po dun sa kaalaman at experience ko po na nakuha doon at nagamit ko po dito sa pag-apply dito sa Canada, tumibay din po ako dun sa experience ko dun sa Taiwan dati. Tapos sa Japan, yan. Lalo po akong tumibay talaga mga tropa. Bilang isang OFW, doon ko po na-practice lahat na yung sa homesick, ganyan. Kung paano ko po labanan yung homesick, kung paano ko po harapin yung siyempre marami ka makakahalubilong mga tao. Alam po ng OFW yan, yung mga makakasalamuha mong ibang ugali. Doon ko po na-practice lahat bago po ako nakarating dito sa Canada. At least, ngayong nandito na po ako sa Canada, hindi man po ako matibay, pero masasabi ko sa inyo na matibay na po talaga ako dito sa Canada. Yung parang, parang hindi ka na, basta-basta matitibag, mga ganun. Tsaka alam mo nang laruin lahat. Alam mo nang pakisalamuhan yung ibang tao, ganyan. Tsaka hindi na ako gaanong nahirapan mag-adjust, mga ganyan. Siyempre may experience na ako dati sa Taiwan tsaka sa Japan dati. Kaya, kumbaga, hindi na bago sa akin yung mga buhay ng isang OFW. Kaya yun mga tropa, masasabi ko talaga na mas okay po o mas madali para sa akin ang trabaho ko po dito sa Canada kumpara po dun sa previous job ko o sa Taiwan o sa Japan dati. Pero syempre mga tropa, meron din akong bagay na gusto sa Taiwan na wala po sa Japan at wala din po sa Canada. At meron din po akong gusto sa Japan na wala po sa Taiwan at wala din po sa Canada. At syempre, meron po akong gustong bagay dito sa Canada na wala din po dun sa Japan o wala din po sa Taiwan. Ayun mga tropa at syempre, hindi ko naman tatapusin ang vlog na to nang hindi ko po sinasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard, it works, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!